Matagal na naging magkarelasyon sina Tara at Lance. School lovers sila noon at talagang madami ang naiinggit sa kanila, lalo na kay Tara. Mula kasi sa kilalang pamilya si Lance, samantala ang pamilya ni Tara ay sumasapat lang. Ayaw talaga ng mami ni Lance sa dalaga dahil nais nito ay iyong maipagmamalaki niya sa mga amigas niya ang mapapangasawa ng nag-iisang lalaki ng kanilang pamilya. Pero wala silang nagawa nang ipagtapat ni Lance ang nais nitong pagpapakasal kay Tara matapos silang gumraduate. Ayoko nang tutuloy kayo sa iba, anak naman. Ang mami ni Lance, isang umaga matapos ang kasal, tulog pa si Tara sa kwarto. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Anang mami ni Lance, palibhasa'y bunso nga. Do you want me to stay here? Ni Lance, tumango ang kanyang mami. Siguraduhin niyo lang na wala kayong gagawing hindi maganda sa asawa ko. Wika ni Lance, may inis sa ginang, pakiramdam niya kasi, baliwala na siya dahil nga may asawa na ang anak niya. Samantala, magaan naman na paghalik ni Lance ang nagpagising kay Tara. Good morning, wife. Ni Lance habang nakangiti. Hinawi pa nga nito ang ilang hibla ng buhok ni Tara na tumatabing sa mukha nito. Good morning, husband. Ni Tara. Bangon ka na. Breakfast tayo sa labas. Wika ni Lance. Ngumiti si Tara tsaka tumango. Sige, aayusin ko lang yung sarili ko. Inalalayan ni Lance ang asawa patayo. Nakaakyabit ito sa bewang ni Tara kahit papunta ito sa banyo. Mahal na mahal ni Lance ang kanyang asawa. Bagay na ipinagpapasalamat naman ng mga magulang ni Tara. Bukod kay Lance, may kapatid pa ito si Levi. Hindi din kasundo ni Tara dahil nga tulad ng mami nila, ang kaibigan nito ang gusto niyang mapangasawa ng kapatid na si Lance. Bagay na noon pa ikinukulit ng kaibigan ni Levi. Pagbaba nila, naroon ang mag-ina. Nakasimangot habang nakatanaw sa mag-asawa. Ma'am, Lev, lalabas kami sandali. Paalam na ni Lance. Wala na siyang pakailam kung hindi sumagot ang mga ito. Parang bumangon ka ng maaga kanina. Ni Tara nang sila ay nasa kotse. Tumango si Lance. Gusto ni ma'am na mag-stay tayo sa bahay. Alam mo naman na bunso ako at talagang hindi pa siya sanay na nasa malayo ako. Paliwanag ni Lance. Tumingin si Tara sa kanya. Tipid na ngumiti si Lance at hinawakan ng kamay ni Tara. Don't worry, kinausap ko na siya about you and her. Kapag may ginawa sila sa'yo, aalis tayo agad, okay? Hinaplos pa ni Lance ang pisngi ng asawa. Smile na. Dagdag pa nito. Ngumiti si Tara. Alam niya naman na hindi siya pababayaan ni Lance, kaya sa ngayon, magtitiwala na muna siya. Nakarating sila sa isang sikat na resto. Breakfast lang ang kinain nila at mainit na kape. Magsisimula na sana si Tara sa pagkain nang mamataan niya ang isang lalaki na papasok. Napakurap siya at mabilis na nag-iwas ng tingin, lalo na nang magtagpo ang mata nila. Why? What happened? Nag-aalalang ni Lance tsaka hinaplos ang kamay ni Tara. Ayaw niyang magsalita, ngunit kahit pala hindi niya sabihin, kusang lalapit ang lalaki. Isa itong kilalang tao nung nag-aaral pa siya. Nilihim niya ng matagal kay Lance na pinagtangkaan siya nitong halayin dahil may malalim itong pagtingin sa kanya. Oh, hi! Wagas itong makangiti kay Tara. You are with? Lance Sandoval. Pakilala ni Lance. Inialok pa niya ang kamay niya, bagay na ikinabura ng ngiti ng lalaki. Hindi nito inaasahan na naikasal na pala si Tara mula nang mawala ito sa universidad noon. Kevin Gallego. Anang lalaki nang tanggapin ang kamay ni Lance. Enjoy kayo. Ngising anito pa pero ang mata niya naroon kay Tara bago umalis. Do you know him? Ani Lance kay Tara. Dating nag-aaral sa university na pinag-aaralan ko noon. Ani Tara. Wala talaga sa plano niyang sabihin ng totoo sa asawa. Batid niyang hindi ito sasantuhin ni Lance pag nagkataon. Bakit gano'n siyang umiti sa'yo? I hate his vibes. Wika ni Lance. Hindi ko siya gaanong kilala. Nagbaba ng tingin si Tara kaya hinaplos ni Lance ang kanyang braso. It's okay. Just tell me kung may kailangan ka. Ni Lance. Pansin niya kasi ang pagiging balisa bigla ni Tara. Let's eat, wife. Dagdag pa ni Lance. Nang sumunod na umaga,
Kailangan nang pumasok sa kumpanya ni Lance habang si Tara naman ay naka-leave ng 3 araw bilang manager sa isa ring company. 10:00 na nang magising si Tara. Pakiramdam niya, mabigat ang buo niyang katawan. Bumaba siya para magtimpla ng kape. Napansin niya ang mother-in-law niya na nakatingin sa kanya ng matalas. Bagay na pinaghandaan niya na noon pa man. Hindi kasi sila naging malapit. Napako ang tingin ni Tara sa kape na nagkalat sa sahig. Hindi ko naman siguro sa iyo kailangang ipaliwanag ang tungkol dyan. Anang ginang, sa halip tuloy na magtimpla siya ng gatas, inuna pa niya ang pagpunas ng dumi na iyon sa sala. Ma'am, ano pong gagawin niyo? Anang isang kasambahay nang makita si Tara na may dalang basahan. Ngumiti naman si Tara. May pupunasan ako sa sala. Sagot niya rito. Ma'am, wag na po. Ako na po ang bahala doon. Anang kasambahay pero tumanggi si Tara. Ayos lang, personal akong inutusan ni Mami. Ani Tara tsaka ngumiti. Normal naman para sa kanya ang maglinis ng sala. Lalo at sa mahirap na pamilya siya nagmula. Kaya lang ay masama ang timpla niya. Ayaw niya rin naman na tumanggi. Pagbalik niya sa sala, naroon na din ang sister-in-law niya kasama ang kaibigan nito. Magandang umaga ate. Ani Tara, pero iningusan lamang siya nito. Lumuhod si Tara at naglampaso ng sahig sa harapan nila. Patapos na si Tara nang ibuhos ng kapatid ni Levi ang lamang alak ng baso niya. Hala, natapon! Ani Levi tsaka ngumuso. Hindi ko sadya, baka mali ang isumbong mo sa kapatid ko. Paalala nito tsaka sila nagtawanan. Tinignan si Tara ng kaibigan ni Levi nang nakakasuyong tingin na para bang hinahanap nito kung nasaan ang dahilan at mas pinili ni Lance si Tara kumpara sa kanya. Isinawalang kibo ni Tara ang lahat dahil ayaw niyang maging dahilan siya ng pagtatalo nila Lance. You look so tired. Ani Lance, 2 araw nang naiiwan si Tara sa bahay. Oo, nag-exercise kasi ako. Hinawakan niya ang palad ni Tara at nakita niya ang pamumula at ilang paltos doon. What happened to your hand? Tanong ni Lance. Kakahawak ko lang ng ano. Hinablot ni Lance ang isa pang kamay ni Tara na mas malala pa ang lagay. What the hell is this? Kunot ang noonaan ni Lance. Inalis niya ang kumot na nagtatakip kay Tara. Bumungad ang tuhod nito na mapupula din dahil sa maghapong paglalampaso. Naging emosyonal kaagad si Lance. Hindi ganito ang pinangarap niya sa kanyang asawa. Si Mami ba ang may gawa sa'yo nito? Wika ni Lance. Lance, hindi ganun. Ako ang kusang tumutulong sa kanila. Pagtatakip ni Tara sa bruhan niyang biyanan. Gabi na please, huwag ka nang mag-ingay. Ani Tara. Hinigit siya ni Lance at niyakap. Paulit-ulit na hinaplos nito ang kanyang likod. Tumayo si Lance at sumakay sa kama. Nahiga siya sa tabi ng asawa habang nakaunan ito sa kanya. Paulit-ulit niyang hinahagkan ng noo ni Tara hanggang sa ito'y makatulog. Kinaumagahan, ganoon na naman ang senaryong nais mangyari ng ina ni Lance. Nais naman itong ipakuskus kay Tara ang mga lumang kasangkapan na halos hindi naman na ginagamit. Buong akala nito ay pumasok na si Lance. Siguraduhin mong kikintab yan ha? Anang ginang, hindi pa nalalamanan ng sikmura ni Tara o kahit paghigop lamang ng kape. Madam, tawag ng kasambahay sa ginang, ngunit tila wala itong pakialam. Talagang desidido na alilain si Tara. Madam, muling tawag ng kasambahay na nasa likod niya, kaya naiirita ng lumingon ng ginang. Ngunit sa lubong na kilay ni Lance ang nakita niya. Nagngingit-ngit ito sa galit. Lance, anak? Anang ginang, hindi niya mabakas kung ano ang nasa isip ni Lance ng mga sandaling yun. Ito ba talaga? Ganito ba talaga kayo? Ani Lance sa ginang. Tumingin siya kay Tara. Hindi anak. Nagkakamali ka. Ang totoo, si Tara naman talagang may gusto ng lahat ng yan. Anang ginang, pero sarado ang isip ni Lance. Kung ano ang nasaksihan niya, yun lang ang kanyang paniniwalaan. Sinabi ko na. Nagbigay na ako ng babala sa inyo. Kayo na lang ang magpaliwanag kay Daddy kung bakit ako umalis sa bahay. Siguraduhin niyo din na maayos ang paliwanag na sasabihin niyo sa kanya. Dahil kung hindi, putol ni Lance, kalilimutan ko kayo.
Dugtong pa nito tsaka naglakad palapit kay Tara. Wife? Inalalayan niya si Tara na tumayo ngunit hindi na ipinta ni Tara ang mukha niya matapos itong makatayo. Bakit? Bigla ay binalot si Lance ng pag-aalala nang makita ang pag-agos ng dugo ni Tara mula sa kanyang hita pababa. Natatarantang binuhat ni Lance si Tara. Masakit ba? Ani Lance habang drive ang kotse. Kinakausap niya si Tara para kahit papaano mabawasan ang pagtuon ng pansin nito sa kanyang nararamdaman. Sandali na lang, wika ni Lance. Pagdating nila sa hospital, kaagad na inasikaso si Tara. Chinek siya ng doktor habang si Lance matyaga lang na naghihintay sa labas na maya-maya lang din pinatawag na ng doktor. Napaampat na namin ang pagdurugo. Kung medyo nahuli ka, tiyak na malalaglag ang anak mo. Anang doktor, otomatikong napatulala si Lance. She's pregnant. Medyo maselan kaya sana ingatan mo ang asawa mo. Medyo stress yata siya nitong mga nagdaang araw at the same time, pagod na pagod siya. Bagay na hindi niya dapat ginagawa. Magpapahinga lang siya ng kahit 3 oras. Matapos makakalabas na din. Please excuse me. Anang doktor. Napapikit si Lance. Hinawakan niya ang kamay ni Tara at hinaplos ang pisngi nito. Sa kabila ng pinagdaanan ni Tara, nakuha pa nitong umiti. Magkakababy na tayo. Sabik na ani Tara. Mapait na umiti si Lance. Napakapalad niya dahil napakabait ni Tara. Hindi man lang ito marunong magtanim ng sama ng loob. Makalipas ang oras na sinabi ng doktor ay hinatid ni Lance ang asawa sa mga magulang nito pansamantala. Oh, bakit naman napasugod kayo dito? Anang ina ni Tara. Namiss ko po kayo Bawal po ba yun? Magiliw na ani Tara. Pansamantala po dito ko muna patutuluyin si Tara. Kukuha lamang po ako ng ibang gamit sa amin. Ani Lance, bagay na pinayagan naman ng ina ni Tara. May ginawa ba sa iyo ang biyanan mo? Kaya kayo narito? Anang ina ni Tara habang nakatingin kay Lance na papalayo na. Nagkaroon po ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Paliwanag na ani Tara. Talagang hindi maabot ang lipad ng bruhang yun. Pasasaan ba't tinitiyak kung lalagapak din siya sa lupa balang araw? Anang ginang. Huwag niyo na pong alalahanin pa iyon. Maliit na bagay lamang po iyon. Ang itay po nasaan? Ani Tara. Nagpaani ng mais. Galak na anang ginang. Tayo na sa silid mo nang makapagpahinga ka. Ani to kay Tara, tsaka iginiya ang anak paakyat. Samantala, nagagayak na ng mga gamit si Lance nang pumasok ang kanyang mami sa kwarto. Anak, hindi naman pwede na ganito kaagad ang desisyon mo. Mali lamang ang pagkakaintindi mo. Anang ginang, kaya't sinamaan siya ng tingin ni Lance. Anong pinagsasasabi nyo? Ibig bang sabihin, mali din lahat ng ginawa nyo? Yun kasi ang nakita ko. At alam na alam nyong hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi, lalo't hindi ko nasaksihan. Sabihin nyo, mami, ano bang nagawa sa inyo ng asawa ko para itrato nyo siya ng ganun? Anak, hindi mo deserve na makapag-asawa ng katulad niya. Mataas ang pinagtapusan mo. Kaya dapat lang na high standard din ang pakasalan mo. Napamura si Lance kasabay ng pagsabunot niya sa buhok niya. Damn your standards, ma'am. Hindi kayo o kahit sino ang magdidigta sa akin kung sino ang gugustuhin ko. Kasal na sa akin si Tara at ako ang pumili nun kaya wala na kayo magagawa pa. Kung hindi nyo pa din matanggap, mabuti pang kalimutan nyo na lang ang lahat ng ugnayan na meron tayo. Excuse me. Ani Lance, tsaka binitbit ang mga gamit niya. Nagiiyak ang ginang nang abutan siya ng panganay na anak na si Levi. What happened, ma'am? Ani Levi. Umalis na ang kapatid mo. He leave us. Mas pinili niya pa ang hayop na babaeng iyon. Luha ang ani to. Dapat talaga, si Sheena na lang ang nakatuluyan niya. Buwisit na babae na yun. Siguro iniimpluwensya niya ang kapatid mo para mapalayo sa atin. Don't worry, ma'am. Gagawa tayo ng paraan. Babalik din si Lance. I'll promise. Ani Levi tsaka ngumiti. Nais nitong bumuo ng plano na talagang magpapabago sa kaisipan ni Lance. Nakipagkita si Levi sa kaibigan niya at isinangguni ang plano nito tungkol kay Tara. Besh, hindi naman yun ganun. Oo, mahal ko si Lance. At alam mo yun, kaya lang, kasal na sila't hindi ganun kadali na agawin ng kapatid mo. Baka makulong pa ako. Ani si Lena.
Besh, kailangan kong mailayo ang kapatid ko sa mangkukulam na yun. Ani Levi, napabuntong hininga si Selena. Kung talagang desidido kang mailayo si Lance sa kanya, kailangan mong makahanap ng lalaki na sisira sa pagsasama nila. Ani Selena, hindi niya alam kung magandang ideya ba ang naisip niya o ano. May konsensya sa kanya, ngunit matagal nang itinitibok ng puso niya na sana kahit isang beses lang makasama niya si Lance. Naging mabilis ang araw na namamalagi si Tara sa bahay ng kanyang nanay. Bumili na si Lance ng bahay nila, kaya lang ay busy ito sa kumpanya, kaya talagang inaasa niya na muna si Tara sa magulang nito. Nakakapasok na rin si Tara sa kanyang trabaho. Hanggang isang araw nga, nakatanggap siya ng bulaklak mula kay Kevin. Ayaw niya iyong tanggapin dahil may asawa na siya, pero hindi talaga ito tumitigil sa pangungulit sa kanya. Kahit sa opisina, dumadalaw talaga ito. A hot coffee for you, ani Kevin, tsaka ibinaba ang kape sa kanyang mesa. Pakiusap, wag mo na itong uulitin. Kung ayaw mong ibilin ko sa gwardya na wag ka nang papapasukin dito. Ani Tara, bumungis-ngis ang binata. Hindi ang gwardyang yun ang haharang sa akin, Tara. Ngisi nga ng lalaki, tsaka yumuko nang ituon nito ang dalawang kamay sa mesa ni Tara. So dapat ako pala. Napalingon si Kevin pati si Tara sa tinig na iyon. Naroon si Lance, nakasuksok ang isang kamay nito sa bulsa habang ang isa may dalang paboritong pagkain ni Tara. Humakbang si Lance palapit sa asawa. Ibinaba ni Lance ang dala niya sa mesa at saka hinarap si Kevin. I don't know yet who are you except from your name. Tigilan mo ang asawa ko dahil hindi ako marunong magpigil pag ako ay nabwisit. Ani Lance, tsaka kinuha ang kape na dala ni Kevin at pinilit ni Lance na ilagay iyon sa kamay ni Kevin. Alis, pahabol pa ni Lance. Lance? Ani Tara. Ngumiti si Lance at naupo sa tabi ni Tara. Magbi-break na. Okay lang bang dito ko? Ani Lance nang maupo sa tabi ni Tara. Oo, ayos lang. Nagabala ka pang pumunta dito. Palagi ka bang pinupuntahan nun? Maya-maya ay tanong ni Lance. Asawa mo ko, kaya hindi mo kailangang magtago sa akin. Wika ni Lance. Oo, madalas. Nagpapadala siya ng bulaklak. Nahihiyang ani Tara. Noon pa ba siya ganyan sa'yo? College senior ko siya noon at gusto niyang manligaw. Kaya lang ay palagi ko siyang tinatanggihan dahil nga boyfriend na kita. Ani Tara, hinagkan ni Lance ang noo niya. Napakahalagang bagay na iyon para kay Lance, ang maging tapat sa kanya si Tara. Mula ngayon hindi mo na siya iintindihin. I talk to him privately. Itatanong ko ang mga bagay-bagay sa kanya. Ani Lance, tsaka isa-isang binuksan ang pagkain na kanyang dala. Wala ka bang ibang nararamdaman? Maya-maya'y ani Lance nang malapit na silang matapos. Sabi ko naman sa'yo wag ka nang magtrabaho. Wika ni Lance habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Ayoko naman na ma-stress lang sa bahay. Nakaka-bored dun. Katwira ni Tara, kaya ngumiti lang si Lance. Matapos ang lunch break, nagpaalam na si Lance. Always take care. Kung late kang makakauwi, i-inform mo ko. I'll catch you. Ani Lance matapos ay umalis na din. Balak niya talagang kumprontahin si Kevin sa pagdalaw-dalaw nito sa asawa niya, kaya maaga din siyang umalis. Dinrive niya ang kotse palabas. Kalmado kahit hindi niya alam kung anong kahihinatnan ng pag-uusap nila ni Kevin. Pagdating sa sariling building nito ay may babae kaagad na nag-assist sa kanya. Naroon iyon sa entrada ng building. Ano po ang sadya niyo dito? Wika nito kay Lance. I wanna talk to your CEO. Pakisabi si Lance Sandoval. Ano niya po ba kayo? Anang babae kaya ngumisi si Lance. Best friend. Malapit nang lumala dun. Sarkastikong ani Lance. Okay po. Anang babae, tsaka tumawag sa telepono ni Kevin. Best friend niyo daw po siya, si Lance Sandoval. Anang babae, dahilan para umugong ang malakas na pagtawa ni Kevin sa linya. Paakyatin mo. Ani Kevin, tsaka dumiretso na si Lance pasakay sa elevator at pinindot ang palapag kung saan naroon ang opisina ng hambog na lalaki. Paglabas ni Lance, ay nakita niya kaagad ang pinto ng opisina ni Kevin, kaya't dumiretso siya doon. Pagbukas niya, nakangisi ito na wari kanina pa nag-aabang sa kanya.
Have a seat, please. Ani Kevin nang ituro ang kaharap na sofa. May mainit na tea din ang nakaharap sa kanila, bagay na wala naman sa planong inumin ni Lance. Anong sadya mo? Hindi naman ako mahalagang tao para sadyain mo pa dito. Nakangising ani Kevin kaya ngumisi din si Lance. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong pakialam sa'yo. Nais ko lamang na balaan ka. Hindi ako mahilig makipaglaro pare. Tigilan mo ang asawa ko kung nais mo ng tahimik na buhay. Di ako makikipagpaligsahan sa'yo. Magugulat ka na lang na naghihimas ng rehas. Isang beses pa na nalaman kong kinukulit mo si Tara. Pasensyahan tayo. Ani Lance, tsaka tinitigan ng masama si Kevin. Mabibigat ang hakbang ni Lance nang hindi lumilingon. Kinaumagahan ay maagang nagising si Lance. Nakaunan si Tara sa braso niya nang magring ang phone niya sa side table. Marahan niyang inalis ang braso niya sa pagkakaunan ni Tara para sagutin yun. Mula sa daddy niya ang tawag. Hello, Dad? Alam kong nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan ng mami mo. Pero gusto ko pa ding subukan kung makakapunta ka ba dito. Batid ni Lance na sa Amerika ang sinasabi ng daddy niya. Nasa Los Angeles ito at nag-aasikaso din ng ilang negosyo nila doon. Dad, buntis si Tara. At alam niyong walang mag-aalaga sa kanya. Wika ni Lance. May sakit kasi ako. Kung maaari kahit 1 linggo ka lamang dito. Anang daddy ni Lance. Tinanaw ni Lance ang asawa na mahimbing na natutulog. Hindi ko pa masasabi. Kakausapin ko muna si Tara. Ani Lance, tsaka pinatay ang linya. Eksakto nang magising si Tara. Pupungas-pungas ito. Good morning. Malambing na ani Lance. Ngumiti si Tara. Good morning to. Ani Tara. Hinagka niya si Lance kaya kinuha na ni Lance ang pagkakataon na iyon para sabihin ng tungkol sa napag-usapan nila ng daddy niya. Batid niya naman na papayag si Tara at hindi nga siya nagkamali. Kung 1 linggo ka lang naman wala namang problema doon. Ani Tara. Thank you, wife. Wika ni Lance. Nang araw ding ang iyon, nagpabook si Lance ng ticket papunta sa daddy niya. Habang si Tara naman, pumasok pa din sa trabaho. Hindi na kasi nagpahatid si Lance dahil masela ng pagbubuntis ni Tara. Hindi siya maaaring bumiyahe ng malayo, lalo at balikan. Umagang-umaga na iyon nang bisitahin si Tara ni Levi. May dala itong coffee. Good morning, Tara. Matamis kong umiti ang kanyang sister-in-law. Kasama ko sana si Mami Kaya lang masakit naman ang ulo niya. Talagang dinibdib niya ang pagkawala ni Lance sa bahay. Malungkot na ani Levi. Hindi naman alam ni Tara kung talaga bang sincero ito. Ayos lang, salamat sa kape. Bakit ka pala napasyal dito? Ani Tara. Wala naman, gusto lang kitang pakibalitaan lalo't umalis si Lance. Ani Levi. Kung sakali na magkaroon ka ng problema, huwag kang magdadalawang isip na tawagan kami. Pamilya na din kasi kami. Ani Levi. Ininom ni Levi ang isang kape na kanyang dala-dala. Subukan mo din. Alok ni Levi sa kape na dala niya para kay Tara. Sa kaayawan niyang may masabi si Levi, humigop siya doon. Nagpatuloy ang pakikipagkwentuhan ni Tara hanggang sa dahan-dahang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Anong nangyayari sa akin? Ani Tara, pero bumungis-ngis lang si Levi, wari gustong-gusto ang nasasaksihan hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan ni Tara. Pagdating ni Lance sa ibang bansa, talagang naging busy siya. Malawak naman ang pag-unawa ng asawa niya, kaya hindi siya nag-aalala kung hindi man siya maka-update since ibinili niya naman si Tara sa mga magulang. Okay na ba ang pakiramdam niyo? Bakit hindi niyo papuntahin si Mami dito? Ani Lance nang makauwi. 2 araw siyang nakikipag-usap sa mga investors na nais nang umalis sa company ng kanyang daddy. Masyadong busy ang mami mo sa mga amigas niya. Kaya hindi na ako umaasa. Wika ng kanyang daddy. Nagbuntong hininga si Lance. Alam niyang hindi ganun kalalim ang pagmamahal ng mami niya sa daddy dahil nga pinagkasundo lamang ang mga ito noon. Kamusta naman ang buhay may asawa? Anang daddy niya nang bumangon ito sa kama. Kumuha ito ng espesyal na alak at siyang iniharap kay Lance. Doing all good. Magkakababy na din soon. Wika ni Lance na patingin ang daddy niya sa kanya. I'm so happy to hear that. Masaya ako na si Tara ang nakatuluyan mo. Sana lahat kayo ganyan.
Umirap si Lance. Pagpasensyahan mo na ang mami mo. Magkaiba kami. Nakuha niya ang tradisyon ng family niya na dapat nasusunod ang parents pagdating sa pagdedesisyon. Anang daddy niya tsaka tinapik ang kanyang balikat. Ayos lang, naiintindihan ko naman po. Salamat pa din dahil nandyan kayo. Wika ni Lance. Naputol ang pag-uusap nila nang mag-ring ang kanyang cellphone. Mula sa parents ni Tara ang tawag. Hello po, aniya sa linya. Diyos ko, nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaunawaan ni Tara? Ang ina ni Tara ang nasa linya. Wala po, maayos ako nagpaalam sa kanya, Nay. Bakit po? Wika ni Lance. May mensahe siyang sinend sa akin kanina lang. Matagal na daw niyang hindi masabi sa'yo. Pero unti-unti na daw nawawala ang damdamin niya bago pa kayo ikasal. Kumunot ang noo ni Lance. Gusto niyang tanungin kung ano ang pinagsasasabi nito. Ngunit ayaw niya namang mabastos ang ginang. Tatawagan ko po siya. Ani Lance, tsaka pinatay ang linya. Kaagad niyang dinayal ang number ni Tara. Ngunit nakasara ang cellphone nito. Napatayo siya at namiwang nang hindi niya matawagan si Tara. Nakapatay ang cellphone nito. Bakit? Anong nangyari? Tanong ng kanyang daddy. Napatingin siya rito. Naningkit ang mata niya habang naninimbang kung bakit ba hindi sumagi sa isip niya na baka planado nilang lahat ito. Siguruhin niyo na wala kayong ibang nais kaya niyo ako pinapunta dito. Nawawala si Tara. At oras na nalaman kong may kinalaman kayo sa pagkawala niya. I swear to God. Umiiling na ni Lance. Hindi siya nagpaalam nang umalis sa harap ng ama. Sa halip, dumiretso siya paakyat sa kwarto na kanyang inuukupa. Hindi alam ni Lance kung ano nga ba ang totoong nangyari, kaya't ang isang linggong pakiusap ng daddy niya naging 3 araw. Hindi niya nakuhang mamahinga matapos niyang makapag-out sa building ng daddy niya. Dumiretso na siya sa airport pabalik sa Pilipinas. Walang tulog dahil balot siya ng pag-aalala kahit na lumapag na ang eroplanong sakay niya sa bansa. Sinundo siya ng kanyang sekretary. Hindi ba gumawi si Mami sa company? Malamang na hindi pa alam ng sekretary niya na nawawala si Tara dahil hindi pa ito nagtatanong sa kanya. Tinanong niya lang po ako kung nasan kayo. Sinabi kong nasa ibang bansa kayo at by next week pa ang uwi niyo. Hindi ko po kasi expected na mapapaaga. Paliwanag nito sa kanya. Kung hindi niya alam na umalis ako, it means hindi sila nagkausap ni Daddy. Pero kahit na, pwedeng patibong ito. Ani Lance sa kanyang sarili. Sir, nakikinig po ba kayo? Maya-maya'y anang sekretary niya nang mapansin ang malalim niyang pag-iisip. How about that, Kevin? Wika ni Lance. Pinababantayan niya kasi ito habang wala siya sa bansa. Wala po akong balita sa kanya, sir. Bumuntong hininga si Lance. Nakarating na din sila sa bahay nila Tara. Pakihatid dito ang kotse ko. Aniya tsaka bumaba na. Malayo pa lang siya ay nadidinig niya na ang hagulgol ng ina ni Tara. Binalot siya ng takot at pumasok sa isipan niya na baka isang malamig na bangkay na ang kanyang abutan. Pero ang mag-asawa lamang ang naroon. Lance, anak. Anang ginang. Sa tindi ng emosyon nito, nayakap nito si Lance. Anak, ibalik mo si Tara, anak. 3 araw at 2 gabi na siyang nawawala. Umiiyak na anang ginang. Kumalma po kayo. Hahanapin po natin si Tara, pangako. Ani Lance, iginiya niya ang ginang paupo sa sofa. Hindi kaya may kinalaman ng pamilya mo dito, iho? Anang tatay ni Tara. Hindi ko pa po masasabi sa ngayon. Kadarating ko lang po at halos wala akong pahinga. Dito po ako dumiretso para makausap kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Wika ni Lance. Kinuha niya ang mga detalyeng nalaman ng kanyang biyanan pero sa bukid nga ito mga namamalagi kaya't wala talaga silang balita. Mukhang mahihirapan po akong mahanap ang asawa ko pero sana po ipagdasal niyong makita ko siyang ligtas. Uuwi po ako sa amin at kakausapin ko ang aking pamilya. Pangako pong mananagot sa akin ang lahat ng may kagagawan nito. Wika ni Lance. Hindi naman kumibo ang 2 matanda. Naroon ang pagsisisi na sana. Tinutulan na lang nila ang pag-iisang dibdib ng 2 ito kung puros pagdurusa lamang ang aabuti ng kanilang nag-iisang anak na si Tara. Nagpaalam si Lance sa mga biyanan niya at umuwi naman sa bahay nila sakay ng kotse na dala kanina ng kanyang sekretarya.
Nagtatawanan sina Levi, Selena at ang mami niya ng kanyang abutan. Huminto nga lamang ang mga ito nang siya ay mapansin. Anak, napaaga naman yata ang pag-uwi mo. Anang mami niya nang tumayo ito para siya'y salubungin. Imposible na hindi niyo alam. Masama ang tingin na ibinato ni Lance sa kanyang pamilya. Naipit pa nga ni Selena ang kanyang ibabang labi dahil sa sama ng tingin ni Lance. Hindi niyo nabalitaan o kayo ang unang nakaalam? Napasinghal si Levi. Sa tingin mo, sino ka para pagbintangan kami sa pagkawala ng taksil mong asawa? Giit ka agad ni Levi. Di ko pa nga sinasabi nagre-react ka na. Hindi kaya may kinalaman kayo sa pagkawala ni Tara? Stop it, Lance. Huwag mo kaming barumbaduhin dahil sa walang yamong asawa. Mula nang nakatuluyan mo siya, naging ganyan ka na sa akin. Anang mami ni Lance. You're wrong. Kayo ang gumawa nito sa akin at hindi ako. Ani Lance. Siguraduhin yung labas kayo sa problemang to. Hindi ko sasabihin kung anong mangyayari pero I swear to God, magsisisi kayo ng higit pa sa 4 na beses. Ani Lance tsaka umakyat sa kanyang kwarto. Kailangan niya munang matulog ng kahit 2 oras dahil pagod na talaga ang isip at katawan niya. Samantala, nagising si Tara sa madilim na paligid. Gustuhin niya mang igalaw ang katawan niya, hindi maaari dahil nakatali ang kamay at ang kanyang paa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na natutulog. Lumandas ang luha sa kanyang mata. Si Lance kaagad ang sumagi sa kanyang isip. Gusto niyang magsumbong dito ngunit paano? Unti-unting nagkaroon ng liwanag ang kwarto nang bumukas ang pinto. Gising ka na pala. Nakangising si Kevin ang nabungaran niya. Kevin, anong ginagawa ko dito? Ikaw ba ang may gawa nito? Ani Tara. Calm down, sweetie. Nakangising saad ni Kevin. Umiling si Tara. Please, pakawalan mo ko. Pakawalan mo ko dito. Iniintay ako ni Lance. Ani Tara. Sa akin ka na. Wala nang Lance sa buhay mo mula ngayon. Ibalik mo ko. Gusto mo bang malaman? May iba na siyang gusto at hindi na ikaw. Kaya nga siya nasa LA, hindi ba? Ani Kevin, tumingin ito sa tiyan ni Tara. Sayang, naunahan niya akong lamanan ka. Sa akin ka na lang kasi. Pangako mamahalin kita. Ani Kevin na para bang nahihibang. Kung sa bagay, madali lang ipalis ang laman yan. Tusong ani to tsaka tumawa. Umiling si Tara at mas lalong naging emosyonal. Huwag ang baby ko please. Hayaan mo kami. Nagmamakaawang ani Tara pero parang bingis si Kevin at wala itong nadidinig. Naglakad palapit si Kevin at hinawakan ng ibabang mukha ni Tara. Bukas na bukas ipapalaglag natin yan. Huwag kang mag-alala dahil mabilis lang yun. Parang papalitan lang natin yung laman. Ang pinagkaiba lang, galing sa akin. Ani Kevin. Hindi ka naman makakatakas dito kaya sige, pakakawalan kita. Ani Kevin tsaka isa-isang inalis ang tali ni Tara. Sabihin mo, may kinalaman ba ang pamilya dito ni Lance? Ani Tara. Hindi ko maaaring sagutin yan. Kung ano ang tingin mo baka yun na yun. Wika ni Kevin. Nalungkot si Tara. Mahirap pala talagang masyadong mabait. Uunti-untiin ka nila hanggang sa wala nang matira sa'yo. Napatulala si Tara. Tigilan mo na ang drama. Huwag mong tatangkain na tumakas dahil malayo tayo sa lugar kung saan naroon ang mga kakampi mo. Ani Kevin. Nasaan tayo kung ganun? Ani Tara. Wala siyang balak tumakas ngayon dahil hindi niya pa alam kung ano ang kayang gawin ni Kevin. Pero iisa lang ang malinaw para kay Tara. Yun ay ang pagbayarin ang pang-aapi sa kanya ng pamilya ni Lance. Si Lance na hindi niya alam kung hinahanap pa ba siya. Wala siyang cellphone. Tanging katawan niya lang ang natira sa kanya na ngayon ay nais pang bawasan ni Kevin. Nasa Paris tayo. Hindi tayo masusundan dito ni Lance. Pabanta-banta pa siya, akala mo naman talaga uubra siya sa akin. Ngising ani Kevin. Padadalhan kita ng pagkain. Magpalakas ka dahil manghihina ka sa treatment na gagawin ng kaibigan ko sa'yo. Legal dito ang abortion, kaya wala kang problema. Napaiwas si Tara ng hagkan ni Kevin ang pisngi niya bago ito lumabas. Masakit ang katawan ni Tara nang tumayo, siguro ay dahil sa biyahe.
Batid niyang hindi pa siya ginagalaw ni Kevin dahil magdudugo siya pag ginawa iyon sa kanya ng lalaki. Masela ng pagbubuntis niya kaya nga hindi nakikipagniigsilan sa kanya. Hinawi ng dalawang kamay niya ang kortina at bumungad sa kanya ang maaliwalas na paligid at nagtataas ang building sa malayo. Doon ay na siguro niyang hindi nagbibiro si Kevin. Nasa ibang bansa nga sila. Maya-maya pa, dumating ang isang kasambahay na siyang may dala ng pagkain para sa kanya. Pinanood lamang iyon ni Tara matapos ay umalis na din. Ano ang dapat kong gawin? Ani Tara, kahit wala siyang ganang kumain, kailangan niya alang-alang sa kanyang baby. Nag-ikot ang isip niya sa maghapon kung paano niya tatakasan ang sitwasyong ito hanggang sa sumapit ang umaga. Inaasahan niya nang papasok si Kevin sa kwarto para yayain siya nito sa hospital, kaya naman gumayak siya. Balak niyang tumakas sa abot ng kanyang makakaya kung magkakaroon siya ng kahit nakatiting na pagkakataon. Hello Kevin, how are you? And tumingin ang doktora kay Tara. Sa tiyan ni Tara, your wife, soon to be wife. Pagmamalaki ni Kevin sa kaibigang doktor. Abort her baby. Maya-maya'y dugtong ni Kevin na ikinalaki ng mata ng kaibigan. But why? Naguguluhang anito. Just follow what I said. Ani Kevin, tumingin ang doktor kay Tara na ngayon ay nanggigilid na ang luha. Come inside, anang doktora kay Tara. Nang pumasok sila at maisara ang pinto, napahawak si Tara sa braso ng doktora. Pakiusap, iligtas mo ko. Kinidnap niya lang ako, tulungan mo ko. Ani Tara, mapapatay ako ni Kevin pag ginawa ko yun. Nagpapaunawang saad ng doktora. Mabuti pa, magpalit ka na ng gown. Ani to, tsaka inilabas ang hospital gown na isusuot ni Tara. Tinulungan na din siya ng doktora na mag-alis ng damit. Mahiga ka na, tatawagin ko lang yung assistant ko sandali. Ani to pa sa kanya. Sumilip si Tara sa bintana at natanaw niya ang truck ng basura doon. Hindi siya nagdalawang isip na tumalon mula doon kahit pa naka-hospital gown lamang. Nagmamadali siyang bumaba at nagtatakbo, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya napansin ang rumaragas ang sasakyan na siyang nagpatalsik sa kanya sa kung saan. Binalot ng dugo si Tara sa lakas ng impact noon. Miss! Anang lalaki nang lapitan siya nito. Ito ang nakabangga sa kanya. Pakiusap, ilayo mo ko dito. Papatayin nila ang baby ko. Iyon ang mga katagang nasabi ni Tara bago siya tuluyang nawalan ng malay. Lilinga-linga ang lalaki, mabutit walang nakakita sa kanila. Napansin din niya ang hospital gown na suot ni Tara na natitiyak niyang mula sa hospital na nasa harap nila, kaya't hindi din ligtas ang babae kung ibabalik niya lang ito sa hospital. Isinakay ng lalaki si Tara palayo doon. Nasaan na yung babae? Anang doktora nang ito ay makabalik, tsaka nagmamadaling lumabas para kausapin si Kevin. Nasaan yung kasama mo? Aniya kay Kevin. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Gusto mo bang ireklamo kita? Ani Kevin, para bang bigla itong nawala sa ulirat nang malamang nawawala si Tara. Ipade-deport kita sa Pilipinas, oras na hindi mo hinanap ang asawa ko. Ani Kevin na nagpakaba ng husto sa doktora. I-review ko yung CCTV. Natataranta nga ng doktora, tsaka pumunta sa kwarto kung saan naroon nga ang record ng CCTV. Pinareplay nila yung nasa kwarto kung nasaan naroon si Tara kanina at malinaw doong nakita ang pagtalon ni Tara sa bintana. Maliban doon, hindi na nakita pa. Parang lutang si Kevin at kaagad na tinawagan si Levi na nasa sala at humihigop ng kape. What are you talking about? Gigil na ni Levi. Hindi siya pwedeng makabalik dito, Kevin. Pare-parehas tayong malilintikan. Siguruhin mong hindi makakabalik yan ng bansa. Giit ni Levi tsaka pinatay ang linya. Sa takot nga, nalunok niya ng diretsuhan ng mainit na kape na hawak. Hayop na babae talaga na iyon. May sapusa. Ani Levi. Lingid sa kaalaman niyang nakikinig si Lance sa kanya. Matagal na itong naghihinala sa kanila. Sadyang hindi lang ito makapagtanong dahil magsisinungaling lang din naman ang mga ito. Basta ang mahalaga ngayon ay ligtas si Tara. Hinintay ni Lance na makaalis si Levi bago niya pasukin ang kwarto nito. Nagbabaka sakali siya na baka may makita siya sa kwarto nito.
Isa-isa niyang binuksan ang drawer ni Levi at hindi naman ipinagkait ng kapalaran na makita niya ang phone ni Tara. Kaagad niya yung kinuha at takmang bubuksan pero lubat kaya nagmadali na lamang siyang lumabas ng kwarto. Magbabayad kayo. Tandaan niyo yan. Wika ni Lance. Pinatigil ni Lance ang pag-iimbestiga kay Kevin dahil wala naman siyang mapapala. Alam niyang nasa ibang bansa ito. Ang pamilya niya ang mas dapat niyang pagtuunan ng pansin. Chinarge niya ang phone ni Tara. Hinintay niyang mabuhay iyon. Malinaw na may kinalaman sina Levi sa pagkawala ng asawa niya. At batid niyang ang mga ito din ang nag-send ng mensahe kung saan nagpapaalam si Tara. Tumungo sila sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Tara. Bakit ba hindi ko naisip na silipin ng CCTV dito? Umiiling na aniya. Kinausap niya ang may-ari ng company at hindi naman ito pinagdamot iyon, ngunit wala doon ang footage kung anong araw na wala si Tara. I am sorry Mr. Sandoval to disappointing you. Umiiling na anito. Pero handa akong tumulong anumang oras. Ngumiti lang ng mapait si Lance at tumango pero wala siyang plano na magpatulong. Gusto niyang siya mismo ang umaksyon para sa pagpapakulong sa mami niya at kay Levi, pati na rin kay Kevin. Bumilang pa ang ilang araw hanggang sa mabalitaan ni Lance na nakauwi na si Kevin sa Pilipinas. Ngunit ayon sa kanyang source ay mag-isa lamang itong umuwi. Hindi nagdalawang isip si Lance na tumungo kaagad kay Kevin para personal itong makausap. Sa conference room siya nagantay hanggang sa pumasok si Kevin. May gulat pa nga ito. Mukhang hindi alam na si Lance ang bisita. Masaya ka bang nakita mo ko o nagulat ka? Wika ni Lance. May gulat of course. Hindi ko kasi inaasahan na makikita pa kita. Sarkastiko nga ni Kevin. Nasaan si Tara? Walang emosyon ang mata ni Lance. Napakurap si Kevin pero pinilit nitong maging kalmado. Asawa mo siya hindi ba? Bakit sa akin mo siya hanapin? Ngising ni Kevin. Napasinghap siya nang itutok ni Lance ang baril sa kanyang noo. Minsan pa kitang tatanungin. Sinabi ko na. Di ako marunong magbiro. Seryoso nga ni Lance. Oras na hindi ka nagsabi ng totoo. Di ako magdadalawang isip na pasabugin yung bungo mo. Dagdag pa ni Lance, tsaka padarag na ibinaba ang picture ni Kevin papunta sa Paris. Hindi mo siya kasama pa uwi, pero kasama mo siya papunta. Ngayon, nasa ang asawa ko? Nagagalit na wika ni Lance. Itinaas ni Kevin ang kamay niya nang makitang hindi talaga nagbibiro si Lance. Hawak na nito ang gatilyo at anumang oras, tiyak na babaon sa ulo niya ang bala noon. Lance, wala naman akong alam eh. Nanginig bigla si Kevin. Ang mami mo ang nag-utos sa akin tungkol sa asawa mo. Parang batang paiyak na anito pa. Tigilan mo ko. Sabihin mo kung nasan si Tara. Sigaw ni Lance. Nawala siya sa Paris. Ani Kevin. Nag-igting ang bagang ni Lance at nang hindi niya napigil ang sarili, nahampas niya sa panga si Kevin ng baril. Papatahin kitang hayop ka. Ani Lance, tsaka dinamba si Kevin dahilan para mapatumba ito sa sahig. Sunod-sunod na sinuntok ni Lance ang mukha ni Kevin hanggang sa magdugo ito. Basag ang mukha ni Kevin. Hindi ako papayag na hanggang dyan lang yung aabutin mo. Sigaw dito ni Lance. Tumayo siya't hindi alintana ang mga sugat sa kamay niya. Tumawag siya ng pulis para arestuhin ang walang yang lalaki. Pero bago iyon, tinanong muna ni Lance kung saan sa Paris na wala si Tara. Nang makauwi si Lance, nagulat pa ang mamit kapatid niya nang makita ang duguan niyang kamay. Saan? Nag-aalala ang mukha ng mami niya pero hindi niya ito pinansin. What happened? Anito pa pero masamang tinignan ni Lance ang dalawa tsaka nito pinagbababasag ang lahat ng makita. Hinawi niya ang lahat ng mahawi niya. Kanina pa siya nagtitimpi at halos hindi niya na makayanan. Sunod-sunod din ang kanyang paghiyaw na baka sa ganoong paraan maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Napakasama niyo! Sigaw ni Lance nang tumigil. Luhaan ang kanyang mata. Sa ganitong paraan niyo ba ako gustong makita? Bakit niyo ko kailangan saktan ng ganito, ma'am? Para saan? Umiiyak na ni Lance. Anak, kumalma ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Maang-maangan ng kanyang mami. Anong pinagsasasabi ko?
Akala niyo ba hindi ko alam? Ikinanta na kayo ng hayop na Kevin na yun. Binugbog ko siya. Ani Lance, ngunit nagsunod-sunod muli ang iyak niya. Pero alam niyo kung alin ang hindi ko matanggap? Yung kayo na sarili kong pamilya na dapat ay katuwang ko. Na dapat ay sandalan ko ang siyang trumaydor sa akin. Kayo ang sumisira ng buhay ko. Ani Lance, napaluhod siya at nanghina kakaiyak. Akala niya ay si Kevin ang pangunahing promotor sa pagkawala ng kanyang asawa, ngunit hindi niya akalain na mami niya iyon. Samantala, ilang buwan din ang nakaraan nang magising si Tara mula sa malalim niyang pagkakatulog. Mabigat pa din ang pakiramdam niya nang magmulat siya ng mata. Kung ano-ano ang mga nakakabit sa kanyang aparato. Lilinga-linga siya hanggang sa makita niya ang isang lalaki na may kargang baby. Nasaan ako? Ani Tara. Finally you're awake. Anang lalaki. Lumapit iyon sa telepono na nakasabit at tumawag. Maya-maya lang, dumating ang doktor at isa-isang chinek ang kanyang vital sign. Nang makagalaw si Tara, ay tiyan niya agad ang chinek niya at nakita niyang lumiit na ang tiyan niya. Here is your baby. Anang lalaki patungkol sa baby na karga niya. Nilapag iyon ng lalaki sa kanyang tabi. Can you tell me what happened 6 months ago? Dagdag pa ng lalaki. 6 months? 6 na buwan na ang nakararaan? Ani Tara. So are you Filipino? I'm Prince. Half Filipino too. Inalok ng lalaki ang kamay kay Tara. Hindi iyon kaagad natanggap ni Tara dahil si Lance kaagad ang pumasok sa kanyang isip kung hinanap nga ba siya nito at kung bakit hanggang ngayon wala pa din ito. Nag-iwas ng tingin si Tara. Tara ang pangalan ko. Salamat sa pagpapatuloy sa akin. Kung Filipino ka, nasaan ang family mo? May asawa ko kaya lang ayaw sa akin ng pamilya niya. Pinambigay nila ako sa lalaking may gusto sa akin at dinala dito. Ani Tara, umirap si Prince at tumingin sa doktor. Maayos na ang lagay niya, Mr. Sanveda. Pwede nang itigil ang mga treatment. Dagdag pa ng doktor. Tumangulang si Prince at muling bumaling kay Tara nang lumabas ang doktor. Bakit hindi ka hinanap ng asawa mo? Hindi kaya ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Iisa lang ang gusto ko. I want them to pay everything what they did done to me. Matapang na ani Tara. Ngumisi si Prince. I like you very well. Umiiling na ani to. Do you want me to help you? Makahulog ang ani Prince. Ano ang magiging kapalit? Ani Tara. Kapalit nito. Ani Prince, tsaka pinakita ang litrato ng isang lalaki na labis nagpalaki ng kanyang mata. Si Lance kasi ang naroon. Madaming utang sa akin ng ama ng loko na ito, kaya gusto kong mas masaktan ng matanda na iyon kung makikita niyang mahihirapan ng anak niya. Ngising ani Prince, napalunok si Tara. Bala kong bumalik sa Pilipinas sa susunod na linggo. Kung papayag ka, isasama kita pabalik. Sabay-sabay nating paikutin sa ating mga kamay ang mga taong nag-abuso sa'yo. Wika ni Prince. Anong dapat kong gawin sa lalaki na yun? Maang-maangan ni Tara. Gusto kong mahirapan siya. Akitin mo para masira sila ng GF niya kung meron man. And worst, makuha ko ang company niya. After nun, tapos na tayo. Ani Tara, hindi mo ba ako nakikita sa hinaharap mo? Wika ni Prince. Yumuko siya at pinasadahan ng tingin ng gwapong sanggol na nasa tabi ni Tara. Paano kung sabihin kong nabihag mo ang puso ko kahit na alam kong may anak ka na? Dugtong pa nito na labis nagpalaki ng mata ni Tara. Hindi niya maintindihan ngunit ayaw niya ng pakiramdam na iyon. Si Lance pa din ang laman ng puso't isip niya. Umayos ng tayo si Prince. Isipin mong wala akong sinabi. Magpalakas ka. Anito pa, tsaka naglakad palabas. Bagaman ganoon ang sinabi ni Prince, ay mas inuna niyang isipin ang tungkol kay Lance. Malamang kasi na hindi pa alam ni Prince na siya ang asawa ni Lance. Oras na malaman ni Prince ang bagay na iyon, baka mapilitan itong saktan siya. Tinanaw ni Tara ang anak niya. Kamukhang kamukha iyon ni Lance, base sa itsura ng baby niya. Iisang buwan pa lang yata itong naipapanganak. Hindi din sinabi ni Prince kung bakit ngayon lamang siya nagising. Nasaan na nga kaya si Lance? Hinanap niya pa kaya ako hanggang ngayon? Aniya sa kanyang sarili. Napaluha si Tara. Ang mala fairy tale niyang pangarap na buhay, nagmistulang sumpa dahil sa pamilya ni Lance
Kaya nandoon ang pagdadalawang isip niya kung babalik pa ba siya sa piling ni Lance. Sir, titigil na po ba tayo? Anang sekretary ni Lance. 4 na buwan na silang nasa Paris at talaga namang hindi na sila nagkakaroon ng oras para matulog. Mauna ka nang umuwi. Kaya ko na dito. Salamat ng marami sa'yo. Ani Lance, tsaka tinapik ang balikat ng kanyang sekretary. Pero sir, nakaikot na po tayo sa hotel na ito. Susubukan ko pa din. Wika ni Lance. Bagaman kulang na ito sa kain at tulog, hindi pa din nawawalan ng pag-asa si Lance na makita niya si Tara. Kahit napalaboy ito't baldado, handa niya pa ding alagaan ng asawa. Ang mga magulang nga ni Tara kung saan-saan na din lumapit. Nawawalan na ang mga ito ng pag-asa na makabalik pa ang anak nito. Ngunit iba si Lance. Hindi niya nagawang ipakulong ang mami at kapatid niya nang manghingi ito ng tawad sa kanya. Hindi nga maialis ang awa dahil pamilya niya ito kahit anong gawin. Sir? Tawag sa kanya ni Rich. Hindi niya ito pinapansin hanggang sa hilahin ito ang braso ni Lance at ituro ang katapat na coffee shop kung saan may pamilyar na figura doon. Sir, hindi ba si Miss Tara iyon? Wika ni Rich. May tulak itong stroller at may kasambahay na kasama. Sir, hindi po kaya nag-asawa talaga ng iba si Miss Tara? Saad pa ni Rich. Shut the fuck up! Sigaw ni Lance. Biglang uminit ang kanyang ulo. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya. Ngunit may mga tanong dahil nakumpirma niya naman na sila Kavi nang may gawa ng lahat ng ito. Nagmamadaling humakbang si Lance palapit kay Tara. Ngunit ganoon na lamang kasakit ang pagbaon sa puso niya nang makita niyang may kasama itong lalaki. Sino siya? Naitanong ni Lance sa sarili. Sa sakit na nararamdaman niya, nagtago siya kahit na siya ang mas may karapatan dahil siya nga ang legal na asawa. Para siyang aso na biglang bumahagang buntot. Hindi ngumingiti si Tara. Ramdam ni Lance ang lungkot sa mga mata nito. Gusto niyang itanong ang lahat, ngunit hindi pwede sa ngayon. Pinanood ni Lance ang asawa. Napaluha siya nang kuhanin ni Tara ang bata mula sa stroller. Hindi niya pwedeng lukuhin ang sarili niya. Ang sakit na kanina'y bumabaon sa puso niya. Biglang nawala nang makita niyang kamukhang-kamukha ang bata. Wife, miss na kita. Naibulong ni Lance sa sarili niya kasabay ng umagos ang luha sa kanyang mga mata. Tinanaw niya kung sino ang lalaki na yun at kahit hindi pa ito magpakilala ay halatang may sinabi din sa buhay. Rich, bumalik ka na sa unit. Alamin ang tungkol sa lalaki na iyon. Susundan ko ang asawa ko kung saan siya uuwi. Wika ni Lance. Matyagang nag-antay si Lance. Napaiwas siya kaagad nang mapatingin si Tara sa gawin niya. Siniguro niyang hindi siya makikilala ni Tara. Pwede mo na akong iwan dito. Magpapasundo na lang ako mamaya sa driver. Kahit mahina ay malinaw na nadinig iyon ni Lance na talagang kumurot sa kanyang puso na sana siya ang kinakausap ng kanyang asawa. No, mas mapapanatag ako kung ihahatid kita pa uwi. Just remember na may party tayong pupuntahan later. Ani Prince kaya tumango si Tara. Walang pagkakataon si Lance na makausap ang asawa kaya't kailangan niyang gumawa ng paraan. Bumalik si Lance sa kanilang unit. Palagay ang loob niya dahil alam niyang ligtas si Tara. Ngunit alam din niyang hindi siya dapat makampante lalo't hindi niya alam kung makikilala pa ba siya ng kanyang asawa. Pagdating sa unit, naroon ang lahat ng impormasyon na kanyang kailangan. Si Prince Sanveda ay isang kilalang tao sa Paris na pag-alaman na niyang Pilipino din ito. Kaya pala familiar ang apelyido niya. Wika ni Lance. Madalas pong maging kakumpetensya ng daddy ninyo ang parents ng tao na yan. Yung huling naging issue ay nung nabankrupt ang malaking business nila matapos tumalikod ng major investors nila at lumapit sa inyo. Kumunot ang noo ni Lance. Hindi niya alam ang bagay na iyon dahil kahit siya'y magagalit din kung siya ang mapupunta sa kalagayan ng Sanveda na iyon. Magkakaroon po ng ball malapit sa tower at isa si Mr. Sanveda sa imbitado doon. Wika ni Rich. I'm going to. Wika ni Lance. After this, makakauwi ka na. Salamat sa tulong mo. Tatanawin kong malaking nautang na loob ito. Dagdag pa ni Lance. Napakamot tuloy si Rich. Bayad naman po lahat ng meron ako. Tumatawa nga nito. Pinagmasdan ni Lance ang litrato ni Prince. Nakakaawa ang sinapit mo. Ngunit sana naman, wag mong idamay ang mag-ina ko. Malungkot na aniya pa.
Pasado 6:00 ng gabi nang makarating sina Lance at Rich sa nasabing pagdiriwang. Talaga namang kilalang mga tao ang dumalo dun. May mga modelo na dito mo lang masisilayan, kabilang na ang mga international artist. Papasok na ako, salamat. Ani Lance kay Rich. Tahimik ang bawat hakbang na ginawa niya at umaasang walang makakapuna sa kanya. Ngunit nakita siya ng malapit na kaibigang si Apollo. Sandoval? Kunot ang noonaan nito. Nang umiti si Lance, umaliwalas din ang mukha ng binata. The heck are you doing here? Parang may kilig pa sa binata, tsaka tinapik ang balikat ni Lance. Tahimik akong pumunta dito. So please Apollo. Wika ni Lance. Kung malalaman kasi ni Tara na naroon siya, baka hindi na ito tumuloy. May kailangan ka no? Hindi ka naman gumagawi dito para lang magliwaliw eh. Sabihin mo, sinong hinahanap mo ha? Naghahamon na ani Apollo. This is personal matters, so please. Irap na ani Lance at mga alis na nang pigilan siya ni Apollo. I live here for 10 years. Para saan pa yun kung hindi ko alam yung personal matters mo na yan? Depensa naman ng binata. Akmang magsasalita pa sana si Lance, ngunit lumakas ang bulungan kaya pati siya napatulala sa pagpasok ni Tara na nakaukyabit kay Prince habang ang mukha nito ay puno ng lungkot. Hay, pag talaga nakaw, wala kang makukuhang maayos na resulta. Umiiling na ani Apollo kaya't minabuting hilahin ito ni Lance papunta sa medyo tagong lugar. What are you trying to say? Wika ni Lance. Yung asawa ni Prince, he's my batchmate. Alam mo naman na bast ang family nila sa trabaho kaya pati love life nawawala na siya ng pag-asa. Ani Apollo, dahilan para batukan siya ni Lance. Wala akong pakialam sa pamumuhay nila. Yung nakaw ang ibig mong sabihin. Usisa ni Lance, ngunit sinamaan siya ng tingin ni Apollo. Bro, kay ganda-ganda ng lahi nyo. Huwag mong sabihin na binabalak mo na lang din na pumulot. Singhal ni Apollo. Tigilan mo ko Ani Lance, tsaka umismid. Okay, kalma. Ganito kasi yan. Paunang ani Apollo. Yung babae, parang pinatapon yata ng family ng asawa niya. And then napulot siya ni Sanveda. Tumingin si Lance kay Tara. At ang pinakamaganda pa dun, tanggap daw ni Prince kahit may anak na ito. Napakurap si Lance. Nakumpirma niya ng tuluyan. Saan naman galing ang lahat ng yan? Ngumisi si Apollo. Bro, Apollo ang kausap mo. Huwag mo naman ako masyadong minamaliit. Muling sumiring si Lance. So dapat alam mong asawa ko ang babae na yun. Otomatikong lumingon si Apollo kay Lance. Nasamid pa nga ito sa wine na iniinom. What? Are you kidding me? Ani Apollo. Sandoval ako. Alam mong hindi ako marunong magpatawa. Ani Lance, tsaka akmang lalapitan si Tara nang hatakin siya ni Apollo. Oh wow, calm down bro. Hindi Pilipinas ang tinatapakan mo. Alam mong hindi ka kilala dito, kaya wag kang gumawa ng hakbang na pagsisisihan mo. Hindi mo kilala si Prince. Kaya kanyang ipatumba kahit pa sa harap ng maraming tao. Ani Apollo, kung kaya mong pigilin, palihim mong kausapin ang asawa mo. Dahil sasama yan kahit hindi mo alukin kung talagang ikaw pa din ang laman ng puso niyan. Ani Apollo, para siyang nagising. Tama ang mga sinabi nito, kaya kailangan niyang magtimpi. Pinigil ni Lance ang sarili niya kahit nakikita niya nang sumasayad ang kamay ni Prince sa balikat ng asawa niya dahil sa pagkakaakbay nito. Bro, baka naman mabasag yung baso na hawak mo. Maya-maya ay puna ni Apollo nang makita ang papahigpit na pagkakahawak ni Lance sa baso. Oo, gusto mo bang unahin ko na sa'yo? Buwisit ang lalaki na yun. Kay tagal kong binakuran ng asawa ko. Matapos ay dadampi lang ang kamay niya sa balat ni Tara ng ganun kabilis. Giit ni Lance. Napangiwi si Apollo. Reaksyon pa lamang kasi ni Lance. Mukhang hindi talaga ito nagsisinungaling na asawa niya nga iyon. Ang biggest question dito bro, kung may napasinghap si Apollo nang itutok ni Lance ang senyorita nitong baril sa bungangan ng kaibigan. Ituloy mo, itutuloy ko din to. Seryosong ani Lance dahilan para lalong mapangiwi si Apollo. Oo, itutuloy ko yung pag-inom ko. Napapalunok na ani Apollo tsaka nanginginig na hinawi ang baril. Matagal na tinitigan ni Lance ang dalawa hanggang sa magsalita si Tara at mukhang gagamit ito ng palikuran.
Kumunot si Lance at nagmamadaling ibinigay kay Apollo ang kanyang inumin. Nanggilid siya para hindi mapukaw ang atensyon ng iba. Nagmamadali niyang sinundan ang kanyang asawa hanggang sa lumiko ito papunta sa banyo. Sumunod si Lance hanggang sa pagpasok. Kaagad niyang hinila ang pulsuhan ni Tara at marahan na isinandal sa isinara niyang pinto ng mamahaling CR na iyon. Napasinghap si Tara nang makita si Lance sa harap niya. Sari-sari ang emosyon na bumalot sa katawan niya. Miss niya na si Lance. Wife? Iyon ang katagang pinangulilaan niya ng husto, dahilan para tuluyang bumuhos ang luha ni Tara sa harap ng kanyang asawa. What happened? I'm looking for you for so long. Where have you been? Naging emosyonal kaagad si Lance. Madaming nagbago sa asawa niya. Ang pagiging masayahin nito, pati na ang natural na bango ni Tara noon ay napalitan na. Lance? Ani Tara? Uwi na tayo, wife. Masuyong ani Lance na parang maiiyak na. Pero umiling si Tara. Nasaan ang mami mo? Ang ate mo? Alam mo ba kung anong ginawa nila sa akin? Naging emosyonal na rin si Tara. Pinagtangkaan nila ako pati na ang anak ko. Natin. Giit ni Tara. Ikaw, anong ginawa mo ng mga sandaling nawala ako? Hinanap mo man lang ba ako? Yes. Kaagad na ani Lance. Hinanap kita ng paulit-ulit. Nahuli lang ako pero maglilimang buwan na ako dito. Napabayaan ko na lahat ng pwede kong pabayaan. Ani Lance, pinakulong ko si Kavi nang malaman kong siya ang kumuha sa'yo. Lumuhod si Lance habang hawak ang kamay ni Tara. Paulit-ulit niya itong hinalikan. Pakiusap, wife, umuwi na tayo. Ani Lance, pero gano'n na lang ang gulat niya nang bawiin ni Tara ang kamay nito sa kanya. Hindi. Matalas na aniya. Hindi ako papayag na basta na lamang akong bumalik na parang walang nangyari. Ani Tara. Wife, ano bang gusto mo? Hindi ikaw ang makakalutas nito, Lance. Pinapangako ko. Paluluhurin ko ang nanay mo sa mga kawalangyaan na ginawa niya sa akin. Ani Tara, tsaka hinawakan ng doorknob ng pinto. Akmang lalabas na siya nang hawakan ni Lance ang kanyang braso. Babalik ka naman sa akin, di ba? Kayo ng anak ko? Tanong dito ni Lance. Hindi ko alam kung oo pa ba ang sasagot ko. Excuse me. Ani Tara. Napahagulgol si Lance nang mapasalampak siya. Sunod-sunod ang malakas niyang paghikbi. Pati ang masaya nilang pagsasama noon na ngayon, napalitan na ng pait. Nasira ang pangarap nilang makulay na buhay nang dahil sa kanyang pamilya. Nanghihina si Lance na naglakad palabas. Nahuli ba ako? Aniya sa kanyang sarili. Maliwanag ang buwan nang maupo siya sa gilid ng fountain na naroon. Para bang may maliit na parte sa kanya ng pagsisisi na nakita niya si Tara dahil kaakibat nito ang pagtuklas na mas malaki ang porsyento na hindi na bumalik si Tara sa kanyang piling. Parang ang tagal mo naman dun, ani Prince, nang makabalik si Tara. May mga gumagamit din kasi, bakit ba? Nothing, may mga nagtatanong lang kung nasa ang asawa ko. Nakangiting ani Prince, tumingin si Tara sa kanya. Prince, alam mong hindi tayo tulad ng nasa isip mo. Giit ni Tara. Nakangisi naman ng binata nang umikot ang mata nito. Pagbigyan mo na ako. Di pag nawala ka, sasabihin kong nag-divorce tayo. Birong ani Prince, tuloy hindi na lamang kumibo si Tara. Bakit? May problema ba? Maya-maya ay tanong ni Prince nang mapansin ang madalas na paglinga ni Tara. May hinahanap ka ba? Wala. Nasabi na lang ni Tara. Hindi niya naman kasi pwedeng sabihin na hinahanap niya si Lance dahil tiyak na madedelikado silang mag-ina. Mabilis na lumipas sa mga linggo at napagpasyahan na nga ni Lance na bumalik ng Pilipinas. Umaga noon nang dalawin siya ng mami niya sa company. Hindi gipit ang schedule niya dahil naayos naman na ni-reach ang lahat ng yun kaya naabutan siya ng ginang sa opisina. What do you want? Bungad ni Lance pagpasok nito. Nasa mga papel ang kanyang paningin. Anak naman, gusto kitang makita syempre. Nakangiting saad ng ginang. Bago yan Walang gana nga ni Lance. Sabihin niyo na kung anong kailangan niyo. Hindi siguro kayo nakahingi kay daddy kaya sa akin kayo lumapit. Isa-isang pinantay ni Lance ang mga papel na kanyang pinirmahan. Ngumuwi naman ang ginang. May negosyo kasi ang amiga ko. Parang gusto ko mag-invest. Tingin mo anak. Kung may pera kayo ay wala namang problema.
Magbabaka sakali sana ako sa iyo. Busy ang daddy mo, kaya hindi ko nakausap kanina. Papalitan ko din naman. Anang ginang, tumaas ang kilay ni Lance. Pinag-aralan niya ang mami niya. Sa tansya niya ay malaki ang halaga nun, kaya't nag-aalangan ito. How much? Wika ni Lance. Nagliwanag kaagad ang mata ng kanyang mami. 16 million anak. Nakangiting Anang ginang habang kukurap-kurap. What? Napatayo si Lance. Kung maka-16 kayo, akala nyo 16 pesos lang yung hinihingi nyo. Nanggagalaiting ani Lance. Anak, ano bang klaseng negosyo yan? Parang kayo nang magpapatayo ng sarili nyo eh. Butik yun anak. Anang mami niya. Ako ang kakausap. Tamad na ni Lance. Hindi pwede. Kaagad natutol ng ginang. Okay, fine. Pero hanggang 5 lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Ani Lance, tsaka kinuha ang cheque niya at isinulat ang nasabing halaga. Malayo pero salamat pa din anak. Anang ginang, hindi na ito nagtagal at umalis na din. Paglabas niya ng opisina ni Lance, nagring ang kanyang cellphone. Dala mo na ba? Anang lalaki sa linya. 5 milyon pa lang po ang dala ko, pero pangako po babayaran ko kayo. Anang ginang. Tandaan mo Mrs. Sandoval, nakasalalay dito ang reputasyon ng pamilya mo. Dalhin mo mamaya sa kasino ang pera at sa boss ko ikaw makipag-usap. Nakagat ng ginang ang kanyang ibabang labi. Natalo siya ng 16 million sa kasino at hanggang mamaya na lang ang kanyang due date. Pwede ka naman niyang bigyan ng extend days or weeks, pero handa ka bang lumuhod sa harap niya? Oo naman, simpleng pagpapakumbaba lang yun. Anang ginang, tsaka itong umiti. Lingid sa kanyang kaalaman na ang tinutukoy ng nasa linya ay ang babaeng noon, niyuyurak-yurak lang nila ang pagkatao. 2:00 ng hapon nang maggayak ang ginang papunta sa kasino. May lakad kayo? Ani Levi. Hindi din kasi alam nito ang tungkol sa utang ng kanyang mami. Palabas na ng bahay ang ginang nang may makita siyang lalaki sa harapan. Sulat po para kay Miss Levi. Wika nito. Kaagad naman na tinignan ng ginang iyon. Mula daw kay Sanveda ang sulat. Nang makita ni Leving hawak iyon ng mami niya, kaagad nitong inagaw ang sulat na iyon. Ma'am! Bulyaw nito. Mali po na magbasa ng sulat na hindi naman para sa inyo. Wika ni Levi. Aba, kung makapagsalita ka akala mo hindi mo ko ina. Anang ginang. Ma'am, for private matters naman po kasi ito. Depensa pa ng dalaga tsaka iniwan ng ginang. Pumasok si Levi sa kanyang kwarto. Ang kaninang kalmadong reaksyon niya, napalitan ng panginginig nang mabasa ang nakasulat doon, isang pagbabanta mula din sa Sanveda. Nangutang kasi si Levi ng 8 milyon sa Sanveda Incorporation matapos nitong malaman na nagpapautang ito. Umorder si Levi ng mga ginto at diamond para sana simulan ng negosyo niya, pero sa kasamaang palad ay mga peke ang dumating sa kanya. Hanggang bukas lang ang palugit niya, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi naman pwedeng lapitan niya si Lance dahil galit nga ito sa kanya. Samantala pagdating ng ginang sa kasino, kaagad siyang pinaunlakan na pumasok sa kwarto kung saan naroon ang may-ari noon. Pino pa nga ang ginang kung humakbang hanggang sa makarating siya sa harap ng mesa kung saan naroon ang nakatalikod na swivel chair. Ma'am, anang ginang, may pangbayad o wala? Diretsahang saad ng tinig ng babae. May pagtataka sa ginang dahil pamilyar na pamilyar ang tinig na iyon sa kanya. Kulang pa po mami. Anang ginang. Gusto kong yumuko ka sa sahig habang pinapaliwanag kung bakit yan kulang. Bagaman nag-aalangan, yumuko pa din ang ginang. Ma'am, pangako po, babayaran ko kayo. Alam ko naman po yung pinapasok ko eh. Depensa ng ginang. Nadinig niya ang pag-ikot ng upuan kaya bahagyang itinaas ng ginang ang kanyang paningin hanggang sa makita niya ang pamilyar na babaeng hinding-hindi niya makakalimutan. Inalis ni Tara ang sunglass na suot niya. Napasalampak ang ginang sa gulat. Hindi niya akalaing ang dating pinaglalampaso niya ngayon ay heto na sa harap niya at may-ari ng malaking legal na kasino. Nagulat ko ba kayo, mami? Ani Tara tsaka ngumisi. Hindi niyo akalaing buhay pa ako. Hindi niyo akalaing magkikita pa tayo. Bruha ka? Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka dito. Masaya na ang anak ko.
Hindi kanya maaaring makita. Anang ginang tsaka akmang hawakan ng braso ni Tara. Sige, saktan niyo siyang muli. Sabay silang napalingon sa pinto at naroon si Lance. May dala itong mga papeles. Lance, anak, lumabas ka. Hindi kayo maaaring magkausap. Mamanipulahin ka na naman yan. Anang ginang. Sige nga, bigyan niyo ako ng dahilan para manipulahin ang anak niyo. Ano pang hahabulin ko sa kanya? Ani Tara. Sinungaling, mapaghangad ka at huwag mo nang pagtakpan pa. Anang ginang. Maya-maya'y dumating din si Levi, hawak nga ng gwardya ni Tara. Anak, anang ginang kay Levi, bakit narito ka? Tulad mo'y tambak din siya ng utang sa akin. Ani Tara. Pinlano mo ang lahat ng to. Ani Levi tsaka akmang susugurin si Tara nang may kamay na pumigil sa kanya. Paglingon niya ay si Apollo ang naroon. Heto ang hinihiram mo. Sana sa susunod maging mabuting version ka na. Ani Apollo matapos ilapag sa kamay ni Levi ang 5 milyong hinihiram nito. Hindi pa sila tapos mag-usap-usap nang pumasok naman si Prince. May pagtataka sa kanya kung bakit narito ang pamilya ni Lance. What happened? Ani Prince nang daanan sila Lance para lapitan si Tara. Sila ang mga taong gusto kong gantihan. Ani Tara. Sila ang mga in-laws ko. Walang pagdadalawang isip na ani Tara. Dahilan para kumunot ang noo ni Prince. What do you mean? Ani Prince matapos ay tumingin kay Lance. Ibig mo bang sabihin siya ang... Kaagad na tumango si Tara. Dahilan para mapasabunot si Prince. May inis siyang nararamdaman pero lamang ang pagtatanong. Masyado siyang nabulag kay Tara para hindi niya itanong kung sino ang asawa nito noon. Maya-maya pa, dumating ang mga pulis. Anak, maawa ka, tulungan mo kami ni Levi. Bayaran mo ang utang namin. Anang ginang habang inaaresto sila ng pulis, ngunit pawang bulag si Lance at tanging si Tara lamang ang nakikita. Hinintay nilang makalabas ang lahat maliban sa kanilang tatlo. Naglakad si Lance at seryosong ibinaba ang mga dokumento sa mesa ni Tara. Kuhanin mo ang anumang magustuhan mo sa ari-arian ko. Basta ibigay mo sa akin ang mag-ina ko. Seryosong ani Lance. Masama siyang tinignan ni Prince. Bakit? Hindi ba tiyon ang gusto mo? Ang mabawi kung ano man ang nasa amin? Hindi yun ganun. Nakadepende pa rin kay Tara kung sasama siya sa'yo. Wika ni Prince. Tumingin si Lance at nag-iwas naman ng tingin si Tara. Sa itsura nito, mukhang malabo nga na siya ang piliin ng dalaga. Pero sige, dahil karapatan iyon ng asawa ko, hayaan natin siyang mamili. Wika ni Lance. Maghihintay ako sa labas. Kung lalabas siya, ibig sabihin, ako ang pinipili niya. Pero kung ikaw ang pinipili niya, ay magkasama kayong lumabas. Saad pa ni Lance, tsaka naglakad palabas na. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Nakatitig siya kay Tara, ngunit nasa malayo naman ang tingin nito. Ginamit mo lang ba ako? Sa lahat ng tulong at sakripisyo ko, ginamit mo lang ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Prince. I'm sorry. Hindi yan ang gusto kong madinig. Sabihin mo kung ginamit mo lang ba ako. Nanginig ang tinig ni Prince. Totoo ang kanyang damdamin na siniguro niyang hindi siya iiwan ni Tara. Kaya nga lahat ay binigay niya dito. Napaluha si Tara tsaka tumango. Oo, Prince. Pero hindi ibig sabihin nun. Hindi totoo lahat ng kabaitan na pinakita ko. Tinuring kitang kaibigan. Isang malapit na kapatid. Pawang bingi si Prince at kusang napaluhod. Napatulala siya habang umaagos ang kanyang luha. Bakit? Bakit mo yun nagawa? Tumayo si Tara at nilapitan si Prince. Hinawakan ng malambot niyang kamay ang pisngi ng binata. Dahil alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin sa pang-aabuso na ginawa nila sa akin. Umiiyak na ni Tara. And I'm sorry for that. Dahan-dahang tinignan ni Prince si Tara. Ang emosyonal niyang mata ay nakatitig kay Tara. Hindi mo naman ako iiwan, hindi ba? Ani Prince, tsaka hinaplos ang kamay ni Tara na nasa pisngi niya. Di ba? Napaluha si Tara, tsaka niyakap ng mahigpit si Prince. Dinig na dinig ni Lance ang hagulgulan sa loob at ng mga sandaling yun para bang naliliwanagan siya. Nauubos ang lahat ng kanyang pag-asa. Napapikit si Lance, lalo na nang madinig niya ang pagtunog ng pinto. Hindi niya binuksan ang mata niya hanggang wala siyang nararamdamang humahawak sa kanya.
Tanging yabag at paghakbang ang nadidinig niya palayo ng palayo. Napaluha siya ng ilang minuto na wala pa ding Tara na humahawak kahit sa kanyang balikat. Doon nagdesisyon na siyang magdilat ng mata. Pagtingin niya, bukas na ang opisina ni Tara at walang katao-tao doon. Parang nanghina si Lance. Umagos ang luha sa kanyang mata ni hindi man lang nagpaalam sa kanyang asawa niya. Tumayo siya at nangahas na pasukin ang opisina ni Tara. Pinagmasdan niya ang picture frame ng mag-ina niya doon. Napakagwapo ng anak niya habang hindi naman kumupas ang ganda ng kanyang asawa. Malungkot niyang kinuha ang frame na iyon at tinitigan. Hindi na ba talaga ako? Ngumiti siya ng mapait, ngunit kaagad din na binalot ng kaba at mabilis na pagtibok ng puso niya nang may maramdaman siyang bisig na nakayakap mula sa likuran niya. Natataranta siyang humarap at nakita niya doon si Tarang umiiyak. Sunod-sunod ang pag-iyak ng kanyang asawa. Magpapaalam ka na ba? Ani Lance, ngunit kamuntikan pa siyang matumba nang dambahin siya ng yakap ni Tara. Lance, emosyonal na tawag ni Tara sa kanya, tsaka tuloy-tuloy ang paghagulgol. Gusto ko nang hindi nito maituloy ang sasabihin niya dahil sa labis na pag-iyak. Gusto ko nang umuwi. Luha ang ani Tara. Umuwi na tayo. Parang batang nagsusumbong sa asawa. Niyakap siya ni Lance ng napakahigpit. Hindi na din naiwasan ni Lance na mapaiyak. Akala ko talaga iiwan mo na ako. Napatingala si Lance. Diyos ko, maraming salamat po't ibinalik niyo ang aking mag-ina. Wika pa ni Lance. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Tara, tsaka ito hinagkan. Pinaramdam ni Lance kung gaano niya na-miss ang kanyang asawa. Pinakaba mo ko. Akala ko talaga. Hagulgol na ani Lance habang yakap pa din ng mahigpit si Tara. What happened? Anong napag-usapan niyo ni Prince? Sinabi kong hindi mababago ang puso ko dahil nakatali na ito sa'yo. Makuha niya man ang katawan ko, ngunit hindi kasama ang puso. Mabait si Prince at hindi sakim kaya nauunawaan niya ako. Ang huling hiling niya, ihatid ko siya sa labas para hindi siya magmukhang kawawa kung makita man siya ng mga taong nakakakilala sa kanya. Paliwanag na ani Tara. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto. Pumasok ang sitter habang karga nito si Lorcan, ang kanilang anak. Sir, pinasasabi po ni Sir Prince na ingatan niyo daw po si Ma'am Tara dahil sa susunod daw po, hindi na siya papayag na magpaubaya. Anang sitter. Ngumiti si Lance at tumango. Sabik na kinarga ni Lance ang anak niya na bumungis-ngis nang siya ay makita. Kamukhang kamukha ni Lance ang anak niya. Nakangiti si Tara nang pinapanood si Lance na karga ang anak nila. Para sa kanya, napakasarap sa pakiramdam na sa wakas. Nakita niyang ganoon ang mag-ama. Let's go, uuwi na tayo. Ani Lance, tsaka hinawakan ng kamay ni Tara. Paano po ako, sir? Anang sitter ni Lorcan. Bibigyan kita ng sapat na bayad para makapagsimula. Pasensya ka na, pero ayoko may maiwan si Prince na alaala sa buhay namin ni Tara. Wika ni Lance. Pupuntahan ko sila, mami. Anong balak mo sa kanila? Maya-maya'y ani Lance nang nasa kotse na sila. Gusto kong magdusa muna sila sa kulungan. Alam kong dadating din sa punto na mapapatawad ko sila. Pero kung maaari, wag na muna ngayon. Gusto ko din makita sila inay at itay. Doon mo muna ako ihatid. Ani Tara kaya tumango si Lance. Inabot nito ang noo ni Tara para bigyan ng halik sa noo. Mahal na mahal kita, wife. Pangako, magsisimula tayo ng ibang kwento. Pangako, hindi ko na iaalis ang mata ko sa iyo. Ani Lance, tsaka hinaplos ang pisngi ni Tara bago nag-focus ulit sa pagmamaneho. Puros iyakan ang nangyari kina Tara at sa mga magulang niya nang isa-isa niyang ikwento ang kanyang pinagdaanan. Ngayon pa lamang, hihingi na ako ng paumanhin sa iyo, Lance. Ngunit napakawalang ya talaga ng pamilya mo. Anang ina ni Tara. Hindi ko dapat sasabihin ito, ngunit ipinagpapasalamat ko ang pagkakakulong nila. Nahiya si Lance, napayuko siya. Alam niyang malaki ang pagkakamali ng pamilya niya, ngunit wala siyang magagawa. Hindi din niya maiwasang masaktan dahil pamilya niya pa din yun. Magpapaalam po muna ako, sisilipin ko sila mami sa kulungan. Wika ni Lance, kahit papaano, kinain ng konsensya si Tara. Pinanood niya si Lance na maglakad palayo. Kay gwapo ng batang ito, tignan mo't kahawig ng daddy niya. Anang tatay ni Tara. Iniiba nito ang usapan
para mawala ang bad vibes nila. Halos hapon na din nang makarating si Lance sa kulungan. Medyo mahaba din kasi ang traffic kaya talagang kumain yun ng oras kay Lance. Pagdating niya doon, kaagad niyang hinanap si Levi at ang kanyang mami. Napuno ng awa si Lance nang makita niya ang mga ito na nasa sulok at parang mga daga. Magkayakap at diring-diri sa karamihan. Naglakad si Lance papunta doon. Animoy nagliwanag ang mga mata nito nang makita si Lance. Napahawak ito sa rehas nang siya'y salubungin. Anak, ano? Ilalabas mo na ba kami dito? Wika ng kanyang mami. Pinatawad na ba ako ni Tara? Nag-iwas ng tingin si Levi. Nahihiya siya sa kapatid niya. Maya-maya ay napakislot si Lance sa likod niya dahil sa pag-akbay sa kanya. Apollo? Ani Lance, pero mas nagulat siya nang makita niya si Tara doon. Wife, what are you doing here? Ani Lance, napabuntong hininga si Tara. Inuurong ko na ang kaso. Sana lang, ako na ang huling tatratuhin nila ng ganito. Ani Tara, sa tuwa ay nayakap siya ni Lance. Napaiyak si Lance. Alam niyang kalabisan na hingi ng bagay na ito kay Tara sa tindi ng ginawa ng kanyang pamilya. Malaki talaga ang pasasalamat ni Lance dahil napakalambot ng puso ng kanyang asawa. Nang buksan ng mga pulis ang selda, lumabas ang ginang. Ganoon na lamang ang gulat ni Tara nang bigla siyang yakapin ng mami ni Lance. Anak, patawarin mo na ako. Patawarin mo ko. Umiiyak na anito. Lahat sila hindi inaasahan na magkakaganito ang takbo ng lahat. Hindi ko na uulitin anak, patawad. Napaluha si Tara. Naipit niya ang kanyang pangibabang labi. Kahit pigilan niya, hindi niya nagawa. Nayakap ni Tara ang ginang. Sana po noon pa lang, tinanggap niyo na ako. Simpleng buhay lang po yung gusto ko kasama ang anak niyo. Pero napakatagal niyo pong pinagkait iyon sa akin. Umabot pa sa puntong ipinatapon niyo ko sa kung saan. Umiiyak na ani Tara habang hinahaplos ang likod ng ginang. Nang humiwalay ang ginang, ito pa mismo ang pumunas sa luha ang pisngi ni Tara. Napatingin si Tara kay Levi. Alam ko late na para humingi ako ng sorry sa'yo. Hindi ko alam kung paranoid ako o baka dahil gusto ko lang na hindi ako mawalan ng kaibigan. Pilit kong binibigay ang kapatid ko sa kaibigan ko kasi akala ko masasandalan ko siya habang buhay. Mula kasi ng bata ko, tutok si mami kay Lance. Bagay na naiintindihan ko naman dahil bunso siya. Si Selena lang ang meron ako. But in the end of the day, iniwan niya rin ako nung nagkaroon ako ng problema. Doon ko napatunayan na mas kakailanganin ko pala ang pamilya ko kaysa sa kaibigan. Ani Levi, ngumiti si Tara at hinawakan ng kamay ni Levi. Masyado pang maaga para pagsisihan ng lahat. Iisa pa lang ang anak namin ni Lance. Mahaba pa ang buhay para bumawi, Ate Levi. Nakangiti nga ni Tara kaya't niyakap na din siya ni Levi. Na mga sandaling yun, wala nang masasaya pa kay Lance dahil sa wakas, tinupad ng Diyos ang matagal niyang dinarasal. Ano palang ginagawa mo dito? Ani Lance kay Apollo nang papunta na sila sa kotse. Ano ka ba? To the rescue to, no? Siyempre, kinonsensya ako ng asawa mo na patawarin ng mami mo tsaka si Levi. Nagmamalaking anito. At saan mo naman nahanap ang asawa ko? Wika ni Lance. Apollo to. Dapat hindi mo na tinatanong yan. Tsaka naging magkaibigan naman kami ni Tara nung nasa Paris, kaya wala kang dapat intindihin. Ngingising-ngising saad ni Apollo. Ako, tigilan mo gigripuhan kita. Banta dito ni Lance. Nakasakay na sila at lahat ay sige pa din ang asaran. Si Lance ang driver at nasa tabi niya si Tara habang nasa likod naman ng tatlo. Diyos ko bro, itong kalbong to pagseselosan mo. Ngiwing ani Apollo. May iba ako natitipuhan, kalma lang. Binabalaan kita Sandoval. Ako, hindi ako marunong magbiro. Hayan na naman ang pamatay na linya ni Lance na kanilang ikinatawa. Sa bahay na nila Tara sila dumiretso. Gusto kasi ni Lance at Tara na magkaroon ng closure ang gap sa parehong kampo ng kanilang pamilya. Pagdating nga doon, may maliit na salo-salo, mga sariwang pagkain mula sa bukid ang inihanda ng pamilya ni Tara. Gusto kasi nitong sukatin kung talaga bang kakain ng mga ito kahit ganoon lamang ang pagkain na kanilang hinain. Nagkaroon ng maliit na sumbatan pero kalaunay nagkasundo din dahil sa taus-pusong pagpapakumbaba ng pamilya ni Lance. Sa aming mag-asawa, wala namang masamang tinapay. Ang nais ko lang sana,
Huwag niyo namang muling iparanas sa anak ko ang gawaing ginawa niyo noon. Apila ng Ginoo. Huwag kayong mag-alala tito, hindi na mauulit yun. Sagot ni Apollo. Napatingin tuloy ang ama ni Tara doon. Aba, sino ka ba? Mukhang ngayon lang kita nakita. Puna ng ama ni Tara. Ayun, napasama pa ang sagot. Ngiwing bulong ni Apollo tsaka kakamot-kamot. Kumpare po ako ni Lance at Tara. Soon to be ninong po ako ni Lorcan. Ngiting ani Apollo. Napabungis-ngis tuloy ang mag-asawa dahil sa kalokohan ni Apollo. Wala pa kasi silang planong ganun pero hindi na nila iyon pinansin dahil ang mas mahalaga, okay na ang lahat at alam nilang aayon na ngayon ang lahat sa plano. Sa mala fairy tale na plano nila sa kanilang buhay. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Tara mula sa ibabang mesa habang karga niya si Lorcan. Nagtitigan sila na sila lamang ang nagkakaintindihan at this time ay sisiguraduhin na nilang hindi na nila iaalis ang atensyon sa bawat isa lalo't may Lorcan na silang pader na kakapitan.